Tuluyan na ngang pinasok ng mga sundalo ang bahay ni Aling Isabel dahil na rin sa utos ni Armando. Kaya naman dali-daling pinuntahan ni Lolong sina Karina at sinabing kinakailangan nilang umalis dahil papunta ang mga tauhan ni Armando at may dalang search warrant na sigurado nga siyang sila ang puntirya nito. Hanggang sa makatago sina Karina, Aling Ines at Celia kasama si Boss Abit sa isang maliit na kubo. Hanggang sa nakita na nga ng mga tauhan ni Gob, sina Bella at Elsie kasama si Bokyo na siya ngang humarang para hindi tuloy makita ang mga tinatagong atubaw ni Lolong. Buti na lang, nakagawa sila ng paraan para makatakas bago pa man ito mapasok ng mga kapulisan. At dahil sa tulong ni Martin, ay nailigaw nila ang mga tauhan ni Armando. Nagpasalamat naman si Lolong sa ginawang tulong ni Martin. At dahil nga walang nakita ang mga tauhan ni Armando, ay napilitan silang isama si Bella dahil sa pagiging person of interest umano nito. Ngunit di naman pumayag si Elsie kaya sinamahan niya ito. At nang humarap na nga sila kay Governor Armando ay tinanong niya ang dalawa kung nasaan umano si Martin at handa siyang magbigay ng 1 milyon kung sino man ang makakaturo kung nasaan si Martin at tig 1 milyon kung nasaan ang mga atubaw. Sa kabilang banda, humingi ng tulong sina Lolong at Bokyo kay Mayor Marco para makapasok sila sa Kapitolyo at mailigtas sina Bella at Elsie labang kay Gobernador Armando. Tuluyan na ngang pumayag si Bella sa kasunduan kung kaya't agad niyang sinabi kay Armando na ibigay niya nito sa kanya ang 1 milyon at ihahatid niya sa kanya si Martin. Dito nga ay agad na binigay ni Armando ang pera na sa likod pala nito ay may plano si Bella hanggang sa makita na nga sila ni Lolong at agad na nagplano para tuluyang makatakas ang mga atubaw kung saan magpapakita si Martin para malihis ang atensyon ni Armando. At ayon naman kay Martin, handa siya sa plano at yun ang gagawin niyang sakripisyo para sa mga kasamahan niyang atubaw. At kung sakaling bilang na umano ang araw niya, ay masaya siyang mamamatay bilang atubaw at hindi bilang isang banson. Samantala, binigyan na ng baril ni Mayor Marco si Lolong para sa kanilang misyon. Ngunit sinabi naman ni Lolong na hindi niya na ito kailangan. Nalingid nga sa alam ni Mayor na hindi tinatablahan ng bala si Lolong.